Inaantok pa. Good morning! Good morning! Ayan. Good morning! Mas nagising na tayo. Well, isang pagpapasalamat sa Panginoon dahil may pribilehiyo ulit muli ako na makatayo dito at makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Isang humble experience sa akin, especially sa mga ganitong bagay kung saan parang training ground ng aking buhay na tinatahak. So, bago tayo magsimula, hinihiling ko ang bawat isa na tayo ay tumayo. At tayo po muna ay manalangin. Hingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang Diyos na banal, dakila sa lahat, pinupuri ka po namin sa umagang ito at pinapasalamatan sa inyong kabutihan. Muli, Panginoon, ipinamalas ko sa amin ang inyong pagmamahal sa pagbibigay ng buhay at sigla sa amin at binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon na kami po ay tipunin upang gawin ang isa sa mga mahalagang bagay upang ikaw ay sambahin sa pamamagitan ng awitin, sa pagbibigay, ganoon din, Panginoon, sa pag-aaral ng inyong salita. Ang dalangin namin sa umagang ito, Ama, ay ang inyong paglilinis ng aming puso at ang aming isip upang walang maging hadlang sa aming pag-aaral, upang lalo ka pa namin makilala at lalo pa kami malapit sa inyo. Nawa, Panginoon, ang inyong salita ang patuloy na mangungusap at kikilos at gagawa sa buhay namin. Nawa, Panginoon, ang aming pag-aaral sa umagang ito ay maging pagpapala sa amin at ihanda ang aming mga puso upang tanggapin ang inyong mensahe. At nawa ito ay lumago at ito ay hindi lang magbunga kung hindi magbunga, Panginoon, ng sagana, kung saan ito ay magbibigay ng kaluwalhatian sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga tao na inyong dinala rito. Ito po yung isang pagpapala, Panginoon, sa amin na makilala ka pa ng lubos. Maraming salamat, Ama. Pangunahan mo po ang bawat isa. Pangunahan mo po ang inyong magsasalita ng inyong salita. Gamitin niyo ang banal na Espiritu upang mangusap at manguna, Panginoon. At patuloy na ikaw ang maitaas sa lahat ng aming sasabihin at aming babasahin. Aming maririnig at aming pag-aaral. Kaya, Panginoon, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa araw na ito. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po muna ay makakupo. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Luke chapter 10. Dali po ah. Luke chapter 10 verses 38 to 42. Basahin ko po muli sa King James Version. Actually, pagpaumanhin nyo na po dahil wala pa po tayong projector. Kasi may times na pag tayo ay nagbabasa, minsan iba tayo ng version. May Tagalog, may NIV, may yung King James, may King James. Pero ako ngayon po ay magbabasa sa King James Version. Kaya medyo mahirap po yung pagka-interpret ng English. Pero bear with me at tutulungan na lang din po natin ang bawat isa na unawain. Sometimes itatagalog natin. Sabi dito sa Luke chapter 10 verse 38 to verse 42, "Now it came to pass as they went that they entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him unto her house. And he had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard the word. But Mary was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, thou art careful and troubled about many things. But one thing is needful. And Mary had chosen that good part, which shall not be taken away from her." Pagpalain ng Panginoon ang ating pag-aaral sa umagang ito. Misunderstanding. Pag sinabi nating misunderstanding or maling pag-uunawa or maling interpretasyon or maling impormasyon. Sa Webster Dictionary, ang meaning ng misunderstanding is failure to understand or to misinterpret.
mali yung pagkaunawa. Yan ang misunderstanding. And ang misunderstanding can be very dangerous sa ating mga buhay. Natandaan niyo yung isang ad sa TV na maraming namamatay sa maling akala or sa maling paniniwala or sa maling mga bagay na natutunan. Misunderstanding. Hindi lang yan delikado sa buhay ng isang tao, kung hindi even sa Christian life, napaka-delikado ng pagkakaroon ng misunderstanding sa loob ng iglesia. And sometimes, eto, laganap po sa atin to ngayon. Today, we have many people na nami-misunderstood ang salita ng Panginoon. And it led them na maniwala sa mga maling katuruan. Tandaan po natin na ang salita ng Panginoon ay nagtuturo ng katotohanan. Pero sometimes, may mga tao na ginagamit ito para sa sariling kapakanan. And sometimes yung mga nakikinig, nami-misunderstood nila or nami-misinterpret nila. And by biblical misunderstanding or misinterpretation is very crucial or napakahalaga na malaman natin kung ano yung katotohanan at huwag natin ma-misinterpret kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. It will lead us to misunderstanding ng mga bagay-bagay na katotohanan. At pwede tayo mapaniwala sa mga kasinungalingan o sa mga maling katuruan. And sabi dito na sometimes Christians misunderstood what the scripture says. Ako, may babahagi lang po ako sa inyo. Meron akong kakilala, hindi ko na babanggitin kung anong pangalan niya, pero siya po ay malapit sa Panginoon. At naniniwala po ako na anak siya ng Panginoon. Pero meron times na nami-misunderstood or nami-misinterpret niya ang salita ng Panginoon. Sapagkat nung one time na nag-usap kami, nabanggit niya sa akin na sa isang mananampalataya ay okay lang pala daw ang uminom. Kasi nakalagay daw sa Old Testament na before ang Levite na pumasok at mag-o-offer ng pag-alay sa Panginoon, kailangan daw ay hindi siya nakainom o kaya nung gabing yun ay hindi siya lasing. So parang napaisip ako, parang hindi ata tama yung sinabi niya. Pero itong taong ito, mahal na mahal niya ang Panginoon at naglilingkod siya ng tapat sa Panginoon at kitang-kita mo yung dedikasyon niya sa Panginoon. Yun nga lang, mali ang kanyang pagka-interpret ng salita ng Panginoon. And even sinabi sa New Testament, kinote niya pa sa akin yung qualification ng deacons. Sabi dito na not given too much wine. Pag tatagalugin mo, hindi nabigay sa sobrang kalasingan. Hindi parang sinabi niya na pwede palang uminom, huwag lang magpakalasing. Mali ata ang pagkaunawa ng ating kapatid. Pero hindi ko siya ginajudge or tinitignan ng mas mababa. Kung hindi, maaari sometimes tayo bilang mga mananampalataya, minsan na-misinterpret din natin ang salita ng Panginoon. Bakit kaya? Natanong niyo ba, bakit sometimes nagkakaroon ng maling pag-unawa ang isang Kristiyano? Kagaya ng aking binabanggit na kaibigan kanina, na ating kapatid sa pananampalataya. Bakit kaya nami-misinterpret niya yung mga sinasabi ng salita ng Panginoon? And sometimes, ganoon din tayo. Nami-misinterpret natin ang salita ng Panginoon. You know why? Because of lack of effort to understand. Sometimes kasi, kaya siguro natin hindi naukuha ang tamang pagkasulat or kung paano ipinaunawa sa atin. Sometimes, meron tayong kakulangan sa patuloy nating pag-aaral nito. Kung ano lang yung nabasa natin, yun lang kagad na paniniwalaan natin. Hindi natin tinignan or hindi natin mas sinuri ng mas malalim.
Kaya napakahalaga na tayo habang nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, talagang sinisiyasat natin. Hinahanap natin kung ano ba ang tunay na kahulugan na sinasabi ng salita ng Panginoon. Sabi nga na sa Proverbs na ang karunungan is parang precious na treasure na kailangan nating hanapin. Di ba pag ang treasure is kailangan mo pang magpursige, maghirap para hanapin. Ganun daw dapat ang ating patuloy na pag-aaral sa ating Panginoon, sa salita ng Panginoon. Hinahanap natin kung ano ang sinasabi nito. At talagang binibigyan natin ng effort para malaman kung ano ba ang nais iparating nito sa atin. Kasi napakahalaga na malaman natin kung ano ang bagay na gustong iparating sa atin ng Panginoon. Misinterpretation. Sabi nga ni Haddon Robinson na God has given us a compass more than a roadmap in the Bible, and it requires a careful reading. Sabi ni Robinson ulit, sabi doon na ang Panginoon, hindi niya tayo binigyan daw ng roadmap. Kung hindi, it's much more of a compass. Ang compass, napakahirap niyang gamitin pag hindi mo alam. Pero kailangan mo itong talagang suriin para malaman mo kung ano ba ang silbi nito. At ganoon din ang Biblia. Kaya nire-require tayo na hindi lang tayo magbasa, kung hindi kailangan nating magkaroon ng mas malalim na pag-uunawa. Ano ba ang nais iparating ng salita ng Panginoon sa buhay natin? Kaya nga sa umagang ito, ang ating pag-aaral is tungkol sa misunderstanding, especially sa karakter ni Martha. Sino si Martha? Kaya nga pinangalanan natin itong topic natin, A Misunderstood Life. Sino si Martha? Siguro marami sa inyo nakarinig sa kwento ni Martha. Sino si Martha? Pero before natin alamin kung sino si Martha, meron tayong 4 na principles na malalaman dito sa buhay niya. Unang prinsipyo na malalaman natin is, in the business of our lives, worship must be given the highest priority. Or our devotion to God should be the most highest priority. Sabi na unang prinsipyo sa buhay ni Martha na matututunan natin sa umagang ito, na kahit nagaano tayo ka-busy sa ating mga ginagawa, kailangan ang pangunahing binibigyan natin ng kahalagahan ay ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Dapat na number 1 na priority sa lahat ng bagay natin is ang ating pakikipagleeg o ang ating relasyon sa ating Panginoon. Yan ang unang prinsipyo na matututunan natin sa buhay ni Martha. And second, faith must be always allowed victor over our hearts, breaking life situation. Ulitin ko, faith must be allowed victory over our heart-breaking life situation. Sa Tagalog, ang ating pananampalataya ay mas mananaig. Dapat yun ang mas magiging kalakasan natin pag dumarating ang mga matitinding paghihirap at pagsubok sa buhay natin. Ang ating pananampalataya, hindi tayo aasa kahit saan. Hindi sa ating kalakasan, sa karunungan, kung hindi sa ating pananampalataya, sa ating pagtitiwala. At pag dumarating ang pagsubok, dapat ang pananampalataya natin ang siyang nananaig sa buhay natin. Yun ang pangalawang prinsipyo na matututunan natin kay Martha. And third is, learning from correction is a critical step forward toward our progress in spiritual maturity. Yung ating pagtanggap ng koreksyon ang siyang huhubog sa ating pagkatao. Lalo-lalo na sa ating paglago bilang isang Kristiyano. Ano ba ang attitude natin pag tayo ay nakukorek? Ano ba ang attitude natin pag tayo ay napagsasabihan? Lalo na pag may nagawa tayo na hindi mabuti, tapos hindi natin alam na may nakakita pala, tapos yung nagmamahal na kapatid natin, nirebuke tayo, sinabi, ay, masama yan. Ano ang attitude natin?
At mahalaga na malaman natin ang attitude natin pag tayo ay kinokorek sapagkat ito ang mismong huhubog sa pagkatao natin. At magsisilbing apak towards our spiritual maturity. And last is, the fourth principle is, why we do what we do is more important than what we do. Why we do what we do is more important than what we do. Kaya mahalaga yung palagi sinasabi ni Pastor na kailangan mong malaman ang kasagutan ng bakit. Bakit mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo? Mahalaga na malaman natin at meron tayong tsak na kasagutan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ating ginagawa. Mahalaga yun. Kasi malalaman natin mamaya sa buhay ni Martha na alam niya kung bakit niya ginagawa yung kanyang panlilingkod. So, balikan na natin yung ating text. Sabi dun sa ating text, now it came to pass at this, they went and entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him unto her house. Storya ito ni Jesucristo nung siya ay buhay pa. Kasama niya ang kanyang mga disipulo. At merong isang nagngangalang Martha na dahil siguro sa pagmamahal niya sa Panginoon ay inoffer niya ang tahanan niya. At nakita natin dito na si Martha, sabi dito na, and she had her sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Mary was cumbered about much serving. Kung pipicturein out natin, nung dumating si Jesus kasama ng mga disipulo niya, dahil tinanggap ni Martha ang mga tawag dito, bisita. Dahil panganay si Martha or mas matanda siya kay Mary, sa custom nila na every time na may dawarating na bisita, kung sino yung nakakatanda, sila yung nag-aasikaso sa mga bisita na dumarating. Kaya nakita natin dito na si Martha, busy-busy siya sa mga ginagawa niya dahil gusto niyang bigyan ng maayos na atensyon yung kanyang mga bisita. Ganon din sa ating tahanan. Ang Pilipino ay nakilala sa pagiging hospitable. Diba? Na pag may dumarating na bisita, talagang binibigyan natin ng atensyon. And sometimes, may mali nga tayong ginagawa kasi minsan, nangungutang pa tayo para lang may pang-merienda tayo. Pero ganoon ang nature ng ating mga Pilipino. Ganoon tayo napamulan. At si Martha, ganoon ang nangyari sa kanya. Dahil nakita niya na si Jesus kasama ang mga disipulo niya, magtuturo sa kanilang tahanan, binigyan niya ng atensyon. Nagluto siya. Marahil, siguro, nilinisan niya pa yung tahanan niya bago dumating sila Jesus. Kasi alam niya na kung sino yung darating sa bahay nila. Pero nakita natin yung kapatid niya si Mary. Si Mary, sabi dito sa verse 38, 9, and she said, and he had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. Magkapatid sila pero magkaiba yung kanilang ginawa. Kung ika-character natin, si Martha, busy siya sa pag-aasikaso ng mga bagay para sa kanyang mga bisita. Si Mary, nung dumating si Jesus, sabi dito, siya ay naupo sa paanan ni Jesus at nakinig sa turo ng ating Panginoon. At sabi dito na si Martha, he is active and impulsive, doing something without careful thought or without planning. But Mary was meditative or silent. Pag sinabi natin meditative is mas pinipili niya na mag-isip muna bago siya kumilos. Magkaiba yung karakter ni Mary at magkaiba yung ginawa nila ni Martha. Pero
They were different in personality, different in talent, but both of them served Jesus accordingly. Mamaya malalaman natin na hindi mali ang ginawa ni Martha. So, tama na tayo sa ating introduction. Punta na tayo sa tatlong part. Sapagkat meron tayong tatlong bagay na matututunan sa buhay ni Martha. Una, there are 3 things to know about her life. First is that she had a distracted heart. Martha has a distracted heart, or a confused or unable to concentrate. Kung papansinin niyo po ang ating pastor, si Pastor Bob. Ako napapansin ko, kasi ako po yung observant na tao. Pag siya po ay dumarating paglinggo, before siya magturo, napakaseryoso niyang tao. Hindi siya ganun ka jolly, or parang masasabi ko na focus siya masyado sa kanyang ituturo. Kasi ayaw niya ma-distract. Pansinin niyo pag siya ang magtuturo, pagdating niya dito, napakaseryoso niya agad pag tinignan mo siya. Mapapansin mo kasi marahil talagang gusto niyang huwag mawala sa focus. Ganun din ako nung ako ay na-invite sa ibang lugar para magsalita. Minsan wala ako sa hulog. Kinakausap na ako, hindi ko sila naririnig. Bakit? Kasi napupokus ako sa bagay na aking gagawin. Yung bagay na importante. Kasi alam ko na magtuturo ako at ayoko makuha yung atensyon at mawala ako sa focus sa aking pagtuturo. Pansinin niyo si Pastor next Sunday. Totoo po yun. Iba po siya ngayon kaysa pag hindi siya magtuturo. At sa pag siya ay magtuturo. Pansinin niyo lang po. Kasi focus, ayaw niya pong mawala. At ganoon din po tayo. Ganoon tayo pag may pag-focus tayo sa isang bagay, hanggat maaari, ayaw natin mawala tayo sa atensyon. But Martha was so focused on her responsibility, being hospitable. Sobrang focus ni Martha sa kanyang ginagawa. Kaya, nung nakita niya na si Mary ay nakaupo lang, na-bothered siya. Ibig sabihin, sa halip na mag-focus siya sa ginagawa niya sa kitchen para paghandaan yung kanyang mga bisita, ano ang ginawa niya? Basahin natin. Sabi dito, "But Mary was comforted about much serving and came to Jesus and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me." Nawala yung focus ni Martha sa kanyang paglilingkod. Dahil nakita niya si Mary nakaupo lang at walang ginagawa. Ano sabi niya? Lord, hindi ka ba na babagabag sa ginagawa ko? Ang kapatid ko nakaupo lang at ako naghihirap dito sa paglilingkod sa inyo? Natanggal ang atensyon, nawala ang focus ni Martha sa kanyang paglilingkod. And sometimes, tayo bilang mga mananampalataya, bilang tao, pag nawawala tayo sa focus, ang tendency na nangyayari sa atin is nagiging tayong irritable, nagiging tayong mapag-complain sa mga bagay-bagay. Nangyayari sa buhay ko yan. Na naging focus ako sa mga bagay na wala ako, or yung sa mga bagay na parang hahanapin ko pagdating ng darating na taon at nawala ako sa focus. Yan ang nagagawa pag nawawala tayo sa focus. Nadidistract tayo. At nakikita natin yung mga bagay na nagpapahirap sa atin. Kaya sa ministry ng Panginoon, kailangan focus ka. Napakaganda na nangyayari sa ating iglesia dahil binabalik na yung tawag dito. Yung leadership at saka yung government sa loob ng iglesia natin. At nire-required ang lahat na mag-participate. At pag
habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, nare-record sa atin ng Panginoon na maging focus tayo sa ating mga gagawin. Pag tayo ay na-distract, mas pipiliin pa nating punahin yung mga bagay na walang silbi. Yung mga bagay na hindi makakatulong. Malalaman mo ang isang taong nawala sa focus, nawawala yung attention niya. Or nawawala yung mga bagay na dapat nang ginagawa. Kaya nangyari kay Martha, nawala siya sa focus. Na-distract siya sa nangyari. At ang naging resulta, nag-complain siya sa Panginoon. Panginoon, hindi ka ba naawa sa akin? Grabe yung kapatid ko, nakaupo lang. Tapos ako, puno na ng pawis, di ba? Marami baka ganun yung dinadaig niya sa ating Panginoon. She was distracted. Dahil na-distract siya, na-frustrate na rin siya. Na-frustrate siya sa ginagawa ng kanyang kapatid. At nakalimutan niya yung kanyang ginagawa na paglilingkod sa Panginoon. He had a distracted heart. Pero tignan natin sa verse 41 and 42 kung paano sumagot ang ating Panginoon. Sabi dito, "And Jesus answered and said unto her, Martha, hello. Focus. Balik tayo sa focus. Pare tayo ma-distract. Sabi ni Jesucristo, and Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary hath chosen the good part, which shall not be taken away from her. Sabi dito, nakita natin kung paano nag-respond si Jesucristo. He responded with patience sa isang impatient na tao. At sabi dito, hindi niya sinasabi na mali or walang kabuluhan yung ginagawa ni Martha. Pero ang sinasabi niya dito, ito'y walang eternal value kung ikukumpara sa ginawa ni Mary. Kung papansinin niyo sa verse 42, but one thing, sabi ni Jesucristo, yung word na one thing, kung papansinin natin at pag-aaralan natin ng Bible, kung meron kang concordance, hanapin nyo yung one thing. Ilang beses inulit yung one thing na talata. Ipinapahayag dito ni Jesucristo yung bagay na importante. Hindi niya sinabing mali yung ginagawa ni Martha. Hindi niya sinabi na mali ang ginagawa mo. Hindi. Pero kung ikukumpara sa ginawa ni Mary, mas may eternal value ang ginawa ni Mary. Bakit? Si Mary ay umupo at nakinig. Sapagkat alam niya na yung mga bagay na yon ay may kabuluhan. May eternal value. Pero hindi sinasabi ni Jesus na mali yung ginawa ni Martha. One thing. Sabi doon, pinapaalala ni Jesus na isang bagay ang mahalaga. At yun ay ang relasyon sa ating Panginoon. Bagay na magpapatunay na may tunay na kabuluhan. Buksan natin yung ating Bible. Kung may, basahin natin. Sa Mark chapter 10. Ito yung kwento ng rich young ruler. Sabi dito, pansinin nyo, binanggit dito yung one thing na word. Mark chapter 10 verse 21. Sabi dito, basahin ko muna sa verse 17 down to verse 22. Sabi dito, and when he was gone forth into the way, there came one running and kneeled to him and asked him, Good Master, what shall I do that I may inherit eternal life? Isang tao na lumapit sa Panginoon Jesus at nagtatanong, Panginoon, paano ko makakamtan ang buhay na walang hanggan? Tama yung tanong ng taong ito. At tama yung taong nilapitan niya. Sabi dito sa verse 18, and Jesus said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. He was pertaining to himself.
Jesus Christ is God. And 19, sabi doon, Thou knowest the commandments, do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, defraud not, honor thy father and mother. And sabi nung rich young ruler, and he answered and said unto him, Master, all these things I have observed from my youth. Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, One thing thou lackest. Go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasures in heaven, and come and take up thy cross, and follow me. Ano nangyari sa young ruler? And he was sad at saying, and went away, grieved for that he had great possession. Sa storya, sabi doon na lumapit siya sa Panginoon at naghahanap siya ng buhay na walang hanggan. Tama yung nilapitan niya. Si Jesucristo, ang tanging nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At sabi dito, nagbanggit si Jesus. Alam ni Jesus ang puso niya eh. Binanggit ni Jesus yung mga bagay na ginagawa, na tinuro. Sabi, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, obey your father and your mother, huwag kang magkukonvent. At sabi nung young ruler, nagawa ko ng lahat ng ito. Anong sabi ni Jesus? One thing thou hast missed, thou lackest. Go thy way, sell whatsoever thou hast, and give it to the poor. Nakita ni Jesus kung ano talaga ang intensyon ng taong ito at kung saan nakatuon ang kanyang atensyon. Kaya nalungkot yung taong ito sapagkat hindi niya kayang ipagpalit o hindi niya kayang ibigay ang meron siya. At yun ang kayamanan niya. Sapagkat ninanais dito ni Jesus, pag tayo ay maliligtas, binibigay natin ang buong puso nating pagtitiwala sa Kanya. Wala tayong ibang panggagalingan ng ating pananampalataya kung hindi siya lamang. Nagtitiwala at nagbibigay ng atensyon at kasiyahan ang kayamanan sa rich young ruler na to. Kaya hindi niya kayang bitawan. Kaya nalungkot siya. One thing. And even sa John chapter 9 verse 25, yung kwento ni John chapter 9 verse 25, yung kwento ng isang bulag na pinagaling ng Panginoon. Sabi dito na verse 25, he answered and said, kung babasahin natin ang storya, yung bulag dito, pinipersecute siya ng mga Pharisees. Sabi, paano ka nagkaroon ng paningin? Kasi itong taong ito, simulat sa pool, nung pinanganak siya, siya ay bulag na. At nagtataka yung mga tao, bakit siya ngayon nakakakita? At sabi ng mga Pariseo, paano mo nakuha o nanumbalik yung iyong paningin? Paano ka nakakita ngayon? At dinidefend niya, may isang tao na nagpagaling sa akin. Dahil sa mga Pariseo ito, ayaw nilang paniwalaan ang testimony ni Jesus. Hindi sila naniniwala. Nagkaroon pa nga sila ng kuro-kuro. Talaga bang bulag ito? Tanungin nga natin yung mga magulang nito, tanungin nga natin yung mga kilala nito. Sabi ng mga magulang niya na matanda na yan, bakit hindi siya ang tanungin nyo? Magsasabi naman ng totoo yan, bakit? Natatakot sila sa mga Pariseo. Pero sabi ng bulag na to, sa verse 25, he answered and said, whether be he a sinner or not, I know not. But one thing I know, that whereas I was blind, now I see. Nandun na naman yung word na one thing. Nagkaroon siya ng tamang pagkakilanlan tungkol kay Jesucristo. Naniniwala siya na itong taong ito na nagpagaling sa kanya, hindi man niya kilala, pero alam niya
na ito ay galing sa Diyos. At dahil doon, galit na galit ang mga Pariseo sa kanya. One thing. Yun din ang sinabi ni Paul nung siya ay nakakilala sa Panginoon. Basahin ulit natin. Sa Philippians chapter 3. Ito yung testimony ni Paul. Sabi dito sa verse 13 and verse 14, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those which are before, I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Alam natin ang storya ni Apostle Paul. Before siya nakakilala sa Panginoon, nagpe-persecute siya ng mga mananampalataya. And on the way to Damascus, siya ay nailawan at nakakilala siya sa Panginoon. At sabi doon, one thing, doon sa verse 13, sabi niya, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those which are before. Sabi doon, nagkaroon si Paul ng bagong pananaw, ng tamang pananaw, ng tamang prioridad, mga tamang bagay na tunay na may kabuluhan. Dito nalaman ni Paul na lahat ng nangyari sa buhay niya, kung i-compare sa mga natutunan ko ngayon kay Jesucristo, ay wala palang kwenta. Yung mga bagay na aking ginawa noon, before ako nakakilala sa aking Panginoon, ay wala palang eternal value. Kaya sabi ni Paul, nagpapatuloy siya. Nung nakita niya yung one thing sa buhay na yun, niya, ay nagpatuloy siya na nais niya pang matutunan or nais niya mag-grasp. At nagpatuloy siya na malaman kung ano yung mga nais ng Panginoon na ituro sa kanya. Sabi niya doon sa verse 14, ay press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Nagpatuloy siya sa kanyang mga ginagawa. Nagpatuloy siya sa paghahanap ng one thing. And si Martha, na-distract at nakalimutan niya yung one thing. He had a distracted heart. Kailangan tanggapin ni Martha ang espiritual na pagkain sa pamamagitan ng pakikinig kay Jesucristo. Doon lamang siya magkakaroon ng spiritual nourishment. Tandaan nyo yung preaching ni Pastor last time tungkol sa vine and branches. Ano ang sabi ng John? Basahin na lang natin. John 15, kasama to sa preaching ni Pastor. John 15 verse 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, you can do nothing. Pinapahayag dito sa atin, tungkol sa ating spiritual nourishment, na wala nang ibang makakapagbigay ng spiritual nourishment natin, maliban kay Jesucristo. Abide in me. Sabi doon, for without me, you can do nothing. Kung wala tayo, hindi tayo naka-abide sa ating Panginoong Jesus, wala daw tayong kayang gawin. So, ano ang tanong sa atin sa umagang ito? Sabi doon, what is the source of our spiritual nourishment? Kamusta ang ating spiritual na pamumuhay? Saan tayo kumukuha ng nourishment? Kagaya ni Martha, nakalimutan niya na i-feed. Hindi kagaya ng ginawa ni Mary. Are we focused on that one thing, or are we distracted about many things of life? Saan nakafocus ang ating attention sa umagang ito? Focus ba tayo sa one thing na sinasabi na patuloy nating sinisiyasat, patuloy nating ninanais na makilala ang ating tagapagligtas? Or distracted ba tayo sa ating mga pamumuhay?
Distracted tayo sa ating problema. Distracted tayo kung ano ang kakainin natin tomorrow kasi wala na tayong pera. Diba? Distraction. Martha had a distracted heart. Second, pangalawa sa bagay na matututunan natin sa buhay ni Martha is Martha had a declared faith. Kasi hindi natapos yung buhay ni Martha doon sa pangyayaring yun. Kasi sometimes makakarinig tayo ng preaching na mas marami daw Martha ngayon, ay mas maraming Martha sa iglesia kaysa sa Mary. And tama, totoo naman nga yun. Maraming ang naglilingkod sa ating Panginoon, nagnanais na maglingkod sa Panginoon, at nakakalimutan yung one thing, yung personal na relasyon natin sa Panginoon. Pero dito ay pinapahayag na dahil sa tinake ni Mary, yung pagtutuwid ni Jesucristo, nagkaroon siya ng mas matindi or magandang pananampalataya. At matutuhay natin or masusubaybayan natin ang kanyang buhay sa John 11. Ito yung pangalawang pangyayari. Pagkatapos ng si Jesus dumating sa bahay nila at naglingkod siya kay Jesus, ito na. Ito yung storya na kung saan namatay yung kapatid nila na si Lazarus. Sabi dito sa John chapter 11 and chapter 12, hindi na natin babasahin lahat kasi masyadong mahaba. Pero tatalunan-talunan na lang natin. Sa verse 1 sabi dito, "Now a certain man was sick named Lazarus." Ito yung kapatid ni Mary at ni Martha. Sabi doon, of Bethany, in the town of Mary and her sister Martha. Nabanggit na naman yung pangalan ni Martha. Sa verse 2 sabi doon, "It was that Mary which anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother is Lazarus, was sick." And verse 3, "Therefore his sister sent unto him, saying, Lord, behold, him who thou lovest is sick." Ang storya nito natin ngayon is nagkaroon ng karamdaman na malubha yung kapatid ni Martha at ni Mary, si Lazarus. Hindi sinabi kung ano yung sakit niya. Pero sa sobrang critical, namatay si Lazarus dito. At dahil sa pag-aalala ng dalawang kapatid, alam nila kung sino ang pupuntahan nila. At sabi dito na pinuntahan nila si Jesucristo. At sinabi ni Martha, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. Panginoon, yung isa sa inyong mga pinakamamahal na tao ay may sakit. Of course, kung ikaw siguro si Martha, siguro talagang pipilitin mo si Jesus na, Panginoon, sumama ka sa akin. Ang iyong mahal na si Lazarus ay may karamdaman. Isipin mo kaya kung kapatid mo yun, ikaw yung nasa katayuan ni Martha, ano kaya sasabihin mo sa Panginoon na alam mo na nasa peligro yung kapatid mo? Ilagay natin yung sitwasyon natin kay Martha at kay Mary. Ano kaya yung nasa puso nila? Ano kaya yung iniisip nila habang naglalakad sila papunta kay Jesus? Aabutan pa kaya natin buhay ang ating kapatid? Pero nakita natin yung kanilang pagtitiwala sa ating Panginoon. And dito sa verse 20, jump tayo. Sa verse 20, sabi dito, as soon as she heard that Jesus was coming, he went and met him, but Mary sat still in the house. So, to make the story short, sabi dito, kung babasahin natin, nung dumating si Mary at si Martha at hinihiling na sumama si Jesus para pagalingin ang kapatid nila, hindi sumama si Jesus sa kanila. Inaasahan natin, siguro inaasahan natin, sasama kagad si Jesus kasi alam natin, mahal niya si Lazarus at mahal niya yung magkakapatid. Maaari yung mga disipulo rin, hindi rin nila maintindihan. Bakit pa tayo nagtagal ng 2 araw, alam natin na may sakit yung isa sa mga pinakamamahal ni Jesus.
Si Lazarus, tandaan po natin, siya yung nag-cause kung bakit tumangis ang ating Panginoon. Siya yung nag-cause kung bakit lumuha ang ating Panginoon. Dito natin nakita kung gaano ka-close ang ating Panginoon kay Lazarus. Nalulungkot siya nung namatay si Lazarus. Tumangis siya. At dito, nagpatagal pa si Jesus ng 2 araw at hindi mo unawaan ng mga disipulo niya. Sabi niya, na in-explain niya habang sila ay naglalakad, si Lazarus ay patay na. Siguro marahil hindi na unawaan ng mga disipulo. Bakit kaya hinayaan pa ng Jesus na mamatay pa si Lazarus bago niya puntahan? Diba? Siguro kung tayo yun, hindi natin maunawaan. Tingnan mo yung reaction ni Martha sa verse 20. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was come, she went out and met him. But Mary sat still in the house. Nalaman niya na dumating na si Jesus at sinalubong niya kagad si Jesus. Dito, ipinapahayag ni Martha na alam niya kung sino si Jesus. Tingnan niyo dito, makikita natin ang tunay na nilalaman ng puso ni Martha. Yung kanyang pananampalataya kay Jesus. Tinatanggap niya ng buong puso at pinaniniwalaan ang mga salita ni Jesus na kahit siya ay dumaan sa matinding paghihirap at pagsubok. Basahin natin yung verse 27. Sabi dito, she said unto her, Yes, Lord, I believe that thou art Christ, the Son of God, which should come into the world. Actually, ito yung kapahiyagan na naniniwala si Martha kung sino si Jesucristo. Pero bago natin basahin yun, basahin pala natin yung verse 22, sabi dito, But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. Alam ni Martha kung sino si Jesucristo. Tingnan niyo yung kapahayagan niya sa verse 27. He is the Christ. He is the Son of God. And He is the one who comes into the world. Binanggit niya kung sino si Jesus. At nagtitiwala siya, Panginoon, alam ko na kahit na patay na ang aking kapatid, naniniwala pa rin ako sa iyo na alam mo ang iyong ginagawa. Martha was Martha's faith had moved him to a higher level where Mary stayed the same. I-contrast na naman natin sila. Si Martha, lumapit siya sa Panginoon na nagpapatunay na talagang naniniwala siya at ipinapahayag niya yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon sa oras ng pagsubok niya. Sabi niya, Lord, alam ko, noon pa man, naniniwala na ako sa iyo. Pero si Mary, dahil siguro sa bigat ng kanyang problema, hindi siya lumapit sa Panginoon. Napagabag siya at choose niya na talagang magbukmok na lang at umiyak. Mary was disappointed because Jesus did not come on time. But Martha's word was full of confidence and hope, while Mary was full of grief and pain and loss. So the question, what causes Martha to mature in his relationship with Christ? This is the reason to believe that Martha was not always in the kitchen. She took Jesus' gently rebuke on Luke chapter 10 and she acted on it. Pinamuhay niya ang mga narinig niya mula kay Jesucristo. Malamang siya rin ay umupo sa paanan ni Jesucristo para makinig at walang ibang dahilan ng kanyang paglago. Nung na-rebuke si Martha sa Luke, natuto na siya. At yun ang naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng pag-level up sa kanyang pananampalataya. Bakit? He acted on the correction given to him by Jesus Christ. Nung na-rebuke siya ng Panginoong Jesus,
Hindi siya na-disappoint. Tinake it niya na it is a challenge para makita na siya ay lumago sa kanyang pananampalataya. Tayo, sometimes, pag tayo ay nakukorek, may tendency na tayo ay ma-disappoint or panghinayaan. Or sometimes, tayo ay masaktan. Diba? May times na tayo ay nakukorek sa mga ginagawa natin. May times nga na ipagtatanggol pa natin ang sarili natin. Pero si Martha, nung siya ay kinorek ng ating Panginoon, wala tayong narinig na nag-complain siya. Pero tinake niya yun na isang opportunity para lumago sa kanyang pananampalataya. And the next time na tumating ang pagsubok sa kanya, pinanghawakan niya yung kanyang pananampalataya na mas nanaig yung kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon. Kamusta ba tayo pag tayo ay kinukorek? Martha was challenged by Jesus and could have responded in many ways. But she chose to be instructed, and He gave her the opportunity to grow, which positioned her for a great faith when she needed it at the death of his brother. Tayo, pag tayo ba ay nakukorek? Nagagalit ba tayo? Tandaan natin, yung isa sa mga prinsipyo na pag tayo ay nakukorek, learning from correction is a critical step towards our progress in our spiritual maturity. And last, sa point number 3 natin, malalaman natin sa buhay ni Martha, ano yung una? She had a distracted heart. Second is, she had a declared faith. And last, she had a dedicated life. At some point in our spiritual journey, the thing that really matter is commitment. Napakahalaga sa ating spiritual na pamumuhay, yung word na commitment. Commitment natin. Commitment is a dedication to being followers of Jesus Christ. Dedication means we are committed to doing what is right even when it is not easy, or when it is not popular, or when it is not noticed. That is dedication. That is commitment. Sino nakakilala sa inyo kay Eric Liddell? Narinig niyo na yung word, si Eric Liddell? Si Eric Liddell, isa siyang runner noong 18th century sa Rome. And, 19th century na pala. 1930 plus. And si Eric Liddell ay nagkaroon ng pagkakataon na tumakbo na i-represent ang kanyang bansa. Kung tayo, siguro mabibigyan tayo ng pagkakataon na i-represent ang ating bansa sa isang larangan, siguro gagawin natin ang best natin. At para sa atin, di ba, parang isang masayang opportunity. Kagaya ni Pacman, nire-represent niya ang Pilipinas sa larangan ng boxing. Si Liddell ay nire-represent niya ang kanyang bansa sa pamamagitan ng pagtakbo. Pero dahil sa dedication ni Liddell sa kanyang pananampalataya, nagkataon nung siya ay tatakbo para ma-meet niya or makuha niya yung prize ng medal para sa Olympic, nagkataon na Sunday ang takbo niya. At dahil sa kanyang dedication, dahil sa kanyang commitment, sa kanyang pananampalataya, ano ang ginawa niya? Hindi siya tumakbo. Hindi niya nakamit yung prize na maaaring i-represent niya. Bakit? Nung time na yun, si Eric Liddell was so popular na
isa siya sa mga maaaring makapag-win ng gold medalist. Siya yung isa sa mga top competitor pagdating sa larangan ng pagtakbo. Pero nagkataon lamang na yung tatakbuhin niya is natapat sa linggo. Kaya minabuti niya na huwag tumakbo. Of course, dahil Olympics yun, maraming nag-criticize sa kanya, maraming nagalit sa kanya. Bakit mo ginawa yun? Isang opportunity na tumakbo para sa iyong bansa. Pero mas pinili niya yung bagay na kanyang pinaniniwalaan. Dahil committed siya na gawin yung bagay na alam niyang tama. At mas pinili niya yung mga bagay na merong bagay na makabuluhan kaysa sa mga bagay na panglupa lamang. Sabi doon na he chooses the way of the cross over the way of the crowd. Yan si Eric Liddell. Dedication. It also means that what we do right, we do what is right because it is right. And that is period. Wala nang iba. Ginagawa natin yung tama. Dedicated tayo na gawin ang tama. Kahit anuman ang kahihinatnan nito sa buhay natin. Yan ang dedication. And dedication also brings a heart of service that is satisfaction. It longs for, but not at the expense of principle. Kaya sa buhay ni Martha, Martha has that kind of devotion. Her correction by the Savior led to faith that led to a life of dedication and service. Basahin natin sa John chapter 12 verse 1 and 3. 1 to 3. Then Jesus, on the 6th day, before the Passover, came to Bethany, where Lazarus which had been dead, whom raised from the dead. Verse 2 said, There they made him a supper, and Martha served, but Lazarus was one of them that sat at the table with him. Verse 3, Then took Mary pound of ointment and spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of the ointment. Dito na naman natin nakita yung tatlong magkakapatid. Dito, nabuhay na si Lazarus. Siguro sa pagpapakita ng pagpapasalamat kay Jesus, ay nagbigay sila ng konting salo-salo sa kanilang tahanan. At dito nakita na naman natin si Martha. At sabi dito sa verse 2, that they made him a supper, and Martha served. Sabi doon, si Martha, nandun na naman siya muli sa kitchen at naglilingkod sa ating Panginoon. Si Lazarus at saka si Mary, anong ginawa ni Lazarus? Umupo siya sa paanan ni Jesus at nakinig. Si Mary, ang ginawa, naglabas ng mamahaling pabango at hinugasan ang paa ng ating Panginoon. At hindi lang yon, ginamit niya pa yung buhok niya para pangpunas. Ganon yung pinakitang dedication ni Mary. And again, it's supper time. Again, Mary sat at Jesus' feet, and she expressed her worship the only way she knows. Pero kamusta naman si Martha? Sabi dito, well, we see in verse 2 that Martha was still serving. But now Martha's serving was offered without complaint. Malalaman natin, nung si Martha, dito nung siya ay naglilingkod, hindi na natin siya narinig na siya ay nagre-reklamo. Nagpatuloy na lang siya sa kanyang ginagawa. Kasi marahil nakita niya na naman si Lazarus at si Mary.
Pero siya, nagpapatuloy siya. And sabi dito, she learned the joy of devotion, she learned the great spiritual lesson, and she is contented in serving Christ. Nalaman niya na kahit saan siya ilagay, naging kontento siya. Naging dedicated si Martha sa kanyang paglilingkod sa Panginoon na kahit na alam niya na yun lang ang tanging magagawa niya para sa Panginoon. Sa iglesia natin, hindi tayo lahat dito tinawag para tayo ay mag-preach. Iba sa atin dito, maglilingkod lamang. Ang iba sa atin, hindi nga nakikita kung ano yung ginagawa natin. Kagaya ni Martha. Kung makikita natin yung ginawa ni Martha, hindi naging kapuri-puri sa ibang tao or wala man lang nakapuna sa kanya. Sa ginawa ni Mary, lahat nakaalam eh. Kasi lahat nakaamoy at nakita na ginagawa. Pero si Martha, walang nakapansin sa kanya. Pero nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Bakit? Na-realize niya na ang paglilingkod niya ay kagaya lang din ang paglilingkod ni Mary. And she was dedicated na gawin ito, na ipagpatuloy ito, at doon na ipinapahayag ang kanyang devotion at kanyang pagmamahal sa ating Panginoon. Dito, nakita natin na hindi na siya distracted at nagpapatuloy na siya. Hindi na siya nagko-complain at nagpapatuloy na lang siya sa kanyang paglilingkod. Alam niya na iba ang ginagawa ni Mary sapagkat yun ang gift ni Mary at iba rin ang gift ko. In-embrace niya yung gift niya at nakita niya yung contentment ng paglilingkod niya sa Panginoong Jesucristo. Amen. Mary expresses her worship through adoration and perfume. But Martha presented her worship through cooking and serving. Mary's act of worship was noticed by all. Martha's act of worship was not less noticeable, but not less profound. No public acknowledgement. Tandaan po natin, hindi natin kailangan na mapuna pa tayo ng ibang tao sa ating paglilingkod ng ating Panginoon, sa ating Panginoon. Nakikita ng Panginoon kung ano ang ginagawa natin. At nais ng Panginoon, kagaya ni Mary at ni Martha, nais niya na maging dedicated lang tayo sa ating ginagawa. Kahit na ikaw ay nagluluto lamang, or ikaw ay naglilinis lamang, or ikaw ay nagtuturo, nais ng Panginoon na maging dedicated ka. I-embrace mo kung ano ang binigay ng Panginoon sa'yo. Kagaya ni Martha, she became happy in doing her behind-the-scene work and doing it for the Lord. Martha's dedication was not less than Mary. Her service was just pleasing to Christ as her sister. She just need to embrace the calling and to live it with faith and joy. Dito na tayo magtatapos sa verse na to. Sabi sa Ecclesiastes 9 verse 10. Basahin natin. Basahin natin ang mga Bibles. Alam natin. Ecclesiastes Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah. Bago mag-Song of Solomon sa Deliver. Ecclesiastes chapter 9 verse 10, sabi dito, whatsoever thou hand findeth to do it with thy mind. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, where there thou goest. Sabi doon sa Ecclesiastes, whatsoever thou hand findeth to do it with thy mind. Ano ang iyong paglilingkod sa iyong Panginoon? Tinawag ka ba niya upang magturo? Tinawag ka ba niya upang maglingkod? Sabi dito sa Ecclesiastes, kung ano ang pagkatawag or ano ang nakikita mo na pwede mong gawin, gawin mo ito ng buong lakas
para sa ating Panginoon. Yan ang buhay ni Martha. Una, na-fail niya ang ating Panginoon dahil nakalimutan niya yung one thing. Pero, hindi doon natapos. Tinake niya yung pagpapagalit or pagtutuwid ng Panginoon at he acted upon it. She acted upon it. At dahil siya ay natuto, nagkaroon siya ng dedikasyon sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, kung na-fail man natin ang ating Panginoon noon sa ating paglilingkod, naungusap ang Panginoon sa atin na hindi pa tapos ang araw at ang ating buhay. Meron pa rin tayong pagkakataon na maaaring maibigay natin ang pinaka-best natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. And kung nakukorek man tayo, huwag sana tayo magtatampo. Kasi sometimes pag tayo ay nagtatampo, nagkukos yan na lalayo tayo sa katuruan. Lalayo tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon. At dahil sa ating paglayo, hindi tayo magiging gagamit-gamit. I-take natin yung pagtutuwid sa atin ng Panginoon na maging challenge sa atin para mas tayo ay lalong lumago sa ating pananampalataya. Amen. At yun ang magiging cause na magiging dedicated tayo sa ating paglilingkod sa kanyang gawain. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat sa umagang ito na inyong ipinahayag ang inyong salita. Salamat sa buhay ni Martha, Panginoon, kung saan ipinakita niyo kung paano ang isang tao, Panginoon, na nagkakasala at naitutuwid. At kung itatama, Panginoon, ang pagtutuwid sa aming buhay, ay magkukos ito ng aming paglago sa aming titiwala at pananampalataya sa inyo. Kaya Panginoon, nawa ito'y magsilbing aral sa amin at maging dedicated kami sa lahat ng aming gagawin. Kung saan nyo man kami tinawag, Panginoon, kung ano man ang binigay nyong gift sa amin, ito ay gamitin namin ng buong lakas, ng buong puso, ng buong pagsusumikap sa aming paglilingkod sa inyo at sa aming paglilingkod sa aming kapwa dito sa loob at labas ng panambahan ito. Kaya maraming salamat, Panginoon, dahil muli ipinahayag ninyo kung ano ba ang dapat namin gawin upang ikaw ay mabigyan ng kapurihan. Kaya Panginoon, baunin namin ang inyong salita at ito ay aming isa pamuhay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa aming pagbabakas, Panginoon, tinataas namin ang inyong pangalan. At kami po ay nagpapasalamat sa inyong biyaya sa buhay namin. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus.